Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Mag-inom po kayo ng maraming tubig mga kasawi at magpaon po kayo. Dahil sobrang init po ng ating panahon mga kasawi. At syempre dahil mainit ang ating panahon, mainit din po ang mga request ng ating mga followers kahit na mapakainit na po ng panahon. Ayan mga kasawi, ito yung kanyang kahilingan. Hello po madam, sana mapansin niyo po ako. Yun na lang po ipakita yung profile ko po. Gusto ko lang po malaman bakit sa 5 years namin nagsasama at halos araw-araw kami naglabing-labing, kami hindi pa din po kami makabuo. Pareho naman po kami na may anak sa una. Sa totoo po ba, after mag-SEX, pag umihi ang babae, hindi po talaga mabubuo or gusto ko lang po malaman nang mapanatag po ako. Thank you and God bless. So, syempre mga kasawi, yung ating sender ay isang lalaki. For me mga kasawi, ayan, natatawa talaga ako sa mga kalalakihan ha. Alam ko for sure mga aktibo na naman ang ating mga followers kasi puro hana-hana na naman yung ating mga request. Syempre for me mga kasawi, kapag ka ang isang babae or isang lalaki, kapag ka eto ay everyday na nakikipaghana-hana mga kasawi, alam nyo ba, yung kanilang sperm cell ng isang lalaki at isang babae ay nagiging malabnaw na ito, nagiging malabsaw, ayan. Kaya isa yan sa mga kadalahanan kung bakit hindi kayo nakakabuo. Mas maganda pa nga mga kasawi, yun talagang minsanan lang kayo na makipaghana-hana sa mag-asawa. For example, ayan, every once a month, ayan. For example, 15 days mga kasawi bago kayo na makipaghana-hana sa inyong asawa. Alam nyo ba, yun talaga, yung sperm cell ng isang lalaki ay eto talaga, ay buong-buo ito mga kasawi. Siyempre, alam nyo naman yan kung ano ibig ko sabihin. Kumbaga, grabe yung stretch niya. Yung talagang naiinat, yung talagang malapot ang sperm cell ng isang lalaki. Kaya eto ay may posibilidad talaga na makakabuo ka sa iyong asawa. Unless na talaga kapag araw-araw kayo nakipaghanahana sa inyong asawa, alam nyo ba wala nang mailalabas na halos na katas ito mga kasawi. Kumbaga parehas na kayong malabnaw or hindi na ganun ka lapot dahil everyday kayo na nalalabasan. Pero kapag once nga kayo na hindi kayo naghanahana or madalang ito kahit sa isang buwan, isang beses lang mga kasawi. Sabi ko nga sa inyo, lalo pat fertile ang isang babae, tiyak 180% ito ay makakabuo kayo. Lalo pat magkasundo ang inyong sperm cell at ang kanyang egg cell mga kasawi, ay talagang makakabuo kayo. Talaga percent na makakabuo talaga kayo. Kasi nga, talagang nagsalpukan kayo parehas. Tapos, syempre, nananabik kayo sa isa't isa. Tapos, matagal kayo na hindi naghanahana. Ay, syempre, talagang hindi malabnaw kay misis at hindi rin naman sa'yo. So, ibig sabihin, pag kayo ay nagsalpukan, matik yan mga kasawi, na pwede kayong makabuo. So, ayan ha, sa ating sender. At yung tungkol naman dun sa pag-ihi, mga kasawi, na normal naman talaga sa mga kababaihan kapag kayaw nila na mabuntis, na pwede silang umihi after na mag-SEX or maghanahana. Why? Kasi ang mga babae naman talaga, normal ito na kapag katapos ay naihi talaga ito kasi nailalabas nila yung sperm cell ng isang lalaki. Pero bibihira naman yun. Siyempre sa 1,000 ba naman na sperm cell na pumasok sa isang babae, 'di ba? Sa kuweba niya. So, maari kahit naihi ito ang isang babae ay may naiiwan pa rin kung sakali talaga. Pero kung araw-araw kayo, kahit na umihi pa ang babae, hindi ito umihi, talagang wala na halos itong matitira mga kasawi. Kasi nga, malusaw na ito, malabnaw na, hindi na ganun kalapot ang kanyang sperm cell ng isang lalaki. So, yan mga kasawi, malinaw po yung sinabi ko sa ating sender. Kaya make sure lang po, kung talagang gusto nyo na makabuo, ay tiisin nyo muna hanggat isang buwan na hindi kayo maghanahana para pag nagsalpukan kayo at lumaban sa gera, automatic, makakabuo kayo ni misis ng iyong asawa. Dahil sabi mo nga naman na kayo ay both na merong anak sa una. So, wala kayong 100% walang problema sa inyo dahil meron na kayong nagiging anak sa una. So, yan lang po. Siguro, mas maganda na madalang lang kayo kung gusto niyo talagang makabuo para po mas maganda ito. Ayan, madalang lang. Para yung inyong mga sperm cell, egg cell ay talagang malapot na malapot kapag ito ay once na nailabas ninyo. Yan lang po mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye!